Patuloy ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. At ito ang nag-udyok sa mga Indio na mag-alsa laban sa mga dayuhan. Nagtipon-tipon ng palihim ang mga Pilipino. Ang kanilang pinuno ay si Fernando la Madrid. Ang hudyat ay ang pagpapaputok ng mga raket mula sa mga pader ng lungsod noong gabing iyon. Sa kasamaang palad, ang inakala nilang hudyat ay talagang putok ng paputok sa pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Loreto, ang patron ng Sampalok. Walang tirang buhay na Indio sa digmaan laban sa mga Kastila. Kinabukasan, nagtungo ang mga armadong Kastila sa simbahan kung nasaan ang tatlong pari na sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Dinakpin ng mga Kastila ang tatlong pari dahil inakala na sila ang pasimuno sa naganap na pag-aalsa sa Cavite. Si Saldua ay bumaliktad at nagtestigo laban sa tatlong pari na sila raw ang nagpasimula ng pag-aalsa sa Cavite. Sila ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagtataksil sa Kastila. Inakala ni Saldua na ligtas na siya, ngunit siya ay niloko lamang ng general. Ang sumunod na pumanik sa entablado ay si Padre Gomez. Tayo nagtungo na kung saan ang mga dahon ay titigilan o hindi pagagalawin ng may kapal. Isunod na tawagin si Padre Zamora at ito'y umakyat. Wala akong kasalanan, wala akong kasalanan. Matapos ang dalawang pari, si Padre Burgos naman ay pumanik sa entablado. Pinapatawad kita at sana ang Diyos ay patawarin rin tulad ng pagpapatawad ko sa iyo. Ako ay inosente. Padre, ako ay iyong patawarin sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad kita, anak. Gawin mo kung ano ang pinag-uutos sa iyo. Aking amang Panginoon, kupkupin po ninyo ang kaluluwa ng isang inosente. Nanginginig ang buong katawan at namamalipit habang hinihigpitan ang pansakal na garote. Isa sa mga panauhin dito ay si Pasiano na lubos na nangingilait sa puot at galit dahil sa pagpaslang sa mga inosenteng pari, lalo na sa kanyang naging guro na si Padre Burgos. Lahat ng pangyayaring ito ay naikwento niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Jose Rizal. Makalipas ang ilang taon, naisulat ni Rizal ang nobela na El Filibusterismo na inalay niya sa tatlong pari na naglalarawan din sa kasamaan pang-aapi ng mga pinuno ng pamahalaan at Kastila. Ginawa niya ito upang maging daan sa pagpapalaya ng bansang Pilipinas laban sa mga Kastila at pagpalaya ng kapwa niya kababayan. Ngunit dahil sa kaniyang mga kasulatan, siya ay ipinatapon sa dapitan na 4 na taon. Habang nasa dapitan, umibig siya kay Josephine Bracken, ngunit hindi niya ito nagawang pakasalan dahil sa pagtutol ng kanyang tagapag-alaga. Nang umalis si Rizal sa dapitan at bumalik sa Maynila, kung saan siya dinakip at ikinulong, si Rizal ay kinasuhan ng rebelyon at sedisyon at binigyan ng huwad na paglilitis na nagresulta sa kanyang paghatol. Isang dokumento na sinasabing nilagdaan ni Jose Rizal ilang oras bago siya patayin na nagsasaad ng kanyang pagbalik sa pananampalatayang Katoliko at pagbawi sa kanyang mga sinulat at mga aksyon na itinuturing na kontra-Katoliko. Dumating na ang oras ng paghahatol sa kaniya ng parusang kamatayan. Di ako nagtaksi sa aking bayan, ni sa bansang Espanyol. On the last favor, let me face the firing squad. Imposible! At least, save my head. Consumatum S. Nang mabaril si Rizal ng Escuadron, pinilit niyang humarap upang ang maging bagsak ng kaniyang katawan ay nakaharap sa langit, na nagsisimbolo na kailanman ay hindi siya nagtaksil sa bansang Pilipinas at sa kaniyang mga kababayan. Sa paglipas ng panahon, hindi pa rin nakakamit ng mga Pilipino ang kalayaan
nagpapatuloy pa rin ang pag-aalipin ng mga Kastila sa mga Pilipino. Si Andres Bonifacio, ang pinuno ng katipunan, ay naglakas loob na ipaglaban na ang nararapat na kalayaan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang isang ina ng katipunan. Kaya pinapaubaya ko ang desisyon na dapat gawin mo na nararapat. Nagtipon-tipon ang mga katipunero upang mapag-usapan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng mahalagang desisyon ukol sa pag-aaklas laban sa Espanya. Unti-unti nang napupugsa ang ating samahan. Kailan pa natin gagawin ang pag-aalsang ito? Natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit wala tayong sapat na paghahanda. Tayong mga katipunero lamang ang mapupuruan sa gagawing himagsikan. Hindi natin maaaring simulan ang pag-aalsa kung wala tayong sapat na armas at pagkain para sa ating samahan. Kailangan natin magsakripisyo. Wala na tayong masyadong maagang panahon kung lahat tayo ay magtutulungan. Hayaan na lang ba natin magutom ang ating mga tauhan? Kung meron mga importanteng bagay na kailangan, yun ay ang sapat na lakas. Isa pa, hindi sang-ayon sa atin ng mga mayayaman. Ayon kay Rizal, ang mga mayayaman ay hindi panig sa katipunan. Mga magigiting na anak ng bayan, alalahanin ninyo ang inyong mga kapatid na binaril sa bagong bayan. Kung tayo ay babalik sa ating tahanan, tayo ay papatayin ng mga Espanyol. Nakatutok na ang kanilang mga baril sa atin. Alam na nila ang ating samahan. Kaya na natin simulan ang pag-aalsa. Kailangan kong marinig ang inyong mga pasya. Himagsikan! Kayo ay tuning ang handa sa pag-aalsa. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang papel na umaalipin sa ating lahat. Kailangan na nating wakasan ang ilang taong pananakop ng Espanya. Man ng baril at mga kanyo ng mga Kastila, tayo ay lalaban hanggang sa huling hininga. Punitin nyo ang mga sedula nyo. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang katipunan. Mabuhay! Huwag hahayaang magkanya sa ibang kawalang sala. Halika nang tuklasin ang mundo puno ng isipan. Halika na tuklasin ang mundo